Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Of Word and of Prayer. Salamat sa unang-una sa ating Panginoon sa pribilehiyong ito na tayo'y makapag-aral at makapakinig muli ng kanyang salita. Indeed, everything na gagawin natin, every engagement na gagawin natin ay pribilehiyo mula sa Panginoon. And we ought to identify na isama natin siya sa ating buhay. We have to acknowledge Him moment by moment upang mas lumakas ang ating awareness ng kanyang involvement sa ating buhay. Magandang umaga sa Team Antique. Kay Pastor Neil, magandang umaga po. Kay Ma'am Jack, good morning. Kay Bishop De Vega, good morning. Napanood ko yung mga mangilan-ngilan yung video kahapon na nakita ko yung mga pictures. Indeed, God is moving at naway maging pagpapala kayo sa lugar na yan. Sa mga kasama sa Antique, magandang umaga po. Kay Deacon Kent, good morning. Mukhang ngayon siya paalis, ang alam ko. Pasunod sa Antique. Kay Ma'am Lynn, good morning. Kay Preacher Ronald, magandang umaga. I hope masarap ang naging tulog mo, Preacher Ronald. Kay Pastor Jabez and Ma'am Sue, good morning po. Sa mga kasama natin sa umagang ito, kay Ma'am Tess Icasas, magandang umaga po. Kay Nanay Neneng Mercalessia, good morning Ate Neneng. Gising na ba si Baste? Kay Ma'am Gina Lazareto Mabalot, magandang umaga po. Kay sa aking katukayo, si Sir Joseph Wilfredo Lingat, good morning Sir Joseph. Kay Ma'am Santa Groyon, good morning po. Kay Ma'am Christine Fernandez Shapno, good morning. Kay Ate Baby Villamiel, good morning Ate Babes. Kay Ma'am Cory Simanes, good morning. Magandang umaga po kay Ma'am Susan Jose. Kay Mami Malulaw, magandang umaga po. Kay Ma'am Riza Formelosa Lumangyaw, kay Pastor Ruel, kay Shelo, at kay Riel, magandang umaga. Si Mami Joy Formelosa, good morning po. And Ate Emma, syempre, good morning. Kay Sir Domingo Sibonga, magandang umaga po. Kay Deacon Luis Dominguez, magandang umaga. Kay Ma'am Wena, good morning. Nasa Antique pala si Ma'am Wena. Kaya kasama siya sa Team Antique na binati ko kanina. Kay Louie, good morning, and Luisa. Kay Ma'am Liza Ponce, magandang umaga po. Kay Ma'am Juveline Barcelon, good morning po. Kay Ate Nean Enciso Araya, magandang umaga. Kay Karen Enriquez, good morning. Kay Ate Percy Zapata, magandang umaga po. Kay Ma'am Kimo Gia, magandang umaga. Kay Ma'am Pauline Morales Almirol, good morning po. Ate Anne Villa, good morning. Kay Ate Elena, good morning. Kay Rocky Adansa, magandang umaga po. Medyo madami-dami na rin tayo ngayon. Meron tayong 23. Maliban na lang kung di ko nakikita yung iba. Kay Tita Bib Maranan, magandang umaga. Salamat at okay kayo. Grabe yung sunog sa Tondo, no? Nakakilabot. Pero thank you at safe ang aking pinakamagandang tiyahin, si Tita Bib. Kay Kuya Romy de la Cruz, good morning. Ate Hobing Nicolas, magandang umaga. At kay Brother Jed, good morning. Dali, ate ulila mo na. Ang hirap paglabanan ng allergy.
Alam mo, okay ka na. Kaya may mga kilala mo na, mamaya paus ka na. Ang hirap i-maintain. So, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay isa, no? Unang bahagi na magiging series natin sa mga susunod na pag-aaral. Hi Ate Aji, good morning. Okay, part po ng ito, tatype ko yung pinaka-series natin. Psalm 23, The Lord's Testimony Series. Ahead of time, pinumpuesto ko na yung sarili ko, no, na ako ang tatao dito sa of word and of prayer because most of them ay kasama sa Team Antique. Si Pastor Neil, si Preacher Ronald, at si Deacon Kent. Kaya sabi ko, nako, mukhang palagoong ako. Pero salamat, dahil ito isang privilege. At kapag may mga gantong pribilehiyo, you have to make yourself available dahil talaga parte ng ating paglilingkod, parte ng ating araw-araw, parte ng bawat segundo ng ating buhay ang paglilingkod. Kaya hindi sa no choice, kumbaga kasi to, kung tatalaga mo sa puso mo, na ito talaga yun, talagang ito yung gawi mo sa araw-araw, you have to level up yourself, in such a way na talagang hahanda mo yung sarili mo na anytime na kapag hiniling ng pagkakataon na wala magsasalita, kailangan mong mag-occupy para hindi na sila ma-burden, kung dahil alam ko yung mga signal syempre doon hindi ganun ka-stable. Sabi ko kay Pastor, sige po Pastor, habang naandyan po kayo, wala na kayong alalahanin sa obo. Kaya pinaghandaan ko ang mga araw na to. Ayan, series ang ating magiging takbo ng ating pag-aaral. Kay Ma'am Bing Rain Severino, good morning po. Kay Han Chipi, good morning. Kay Ate Anisa Dakutanan, good morning. Kay Ma'am Filomena Belen, good morning po. So, Psalm 23, The Lord's Testimony Series. Siyempre, mag-umpisa tayo sa Psalm 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? Sa maraming pagkakataon at pribilehiyo na ako'y nabigyan ng oras para mag-preach o mag-devotion, ang dami-dami ko na palang devotion, miski doon sa aking mga lumang devotional notebook regarding Psalm 23. Kala ko wala nang pwedeng mapiga. Ang dai-dai pa pala. So mag-umpisa tayo sa Psalm 23:1. Ang title po ng ating pag-aaral ngayon, first ng ating series sa Psalm 23, the Lord's Testimony Series, the title will be Our Sufficiency in Him. Sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po. Salamat Panginoon sa pribilehyo nito na binigay mo sa amin upang makapag-aral, makapagbahagi, makapakinig ng iyong salita. We pray, O Lord, for your mighty presence to be in our midst. Malayan ko dakilang Diyos ang iyong banal na Espiritu ang mangusap sa puso ng bawat isa. Nawa Panginoon ay mag-level up ang aming perspective regarding sa pagiging guide mo, sa pagiging shepherd mo sa amin bilang mga anak mo. Nawa Panginoon, may mga bagay na ma-realize kami regarding Panginoon sa essentiality ng iyong paggabay, ng iyong pagka-Diyos sa aming buhay. At nawa Panginoon ma-highlight din yung mga bagay na nakapagpalimita sa amin bilang ordinaryong tao, nakapaglimita rin Panginoon for us to reach out Panginoon sa aming kapwa at higit sa lahat mapaglingkuran ka. Nawa Panginoon sa mga bagay na ito Panginoon,
sa mga limitasyong ito na ipapakita nyo sa amin, sa mga kalakasan na pwede mong i-highlight, Panginoon, habang sa pakikinig ay maramdaman namin at malaman namin. Nawa, Panginoon, ay sa bawat pagkakataon, Panginoon, bawat engagement namin sa aming buhay ay hindi makawala, Panginoon, sa aming hinagap, sa aming kaisipan na kami ay ginagabayan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Salamat, Panginoon. Indeed, every encounter, every engagement, every experience, Panginoon, na hinaharap namin sa araw-araw, hindi po namin to hinaharap mag-isa. Meron kaming tagapagligtas, meron kaming dakilang gabay na kasama namin sa araw-araw, moment by moment, na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. Tinataas namin ang inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa basic knowledge na to, Panginoon, na kung saan pilit mong pinapamayani, Panginoon, sa aming kaisipan na hindi kami nag-iisa at kasama po namin kayo. You are our great shepherd, Panginoon. At nawa, Panginoon, dumating kami sa point of maturity na anytime, any moment na aming harapin ang bawat sitwasyon ng aming buhay, we can declare, Panginoon, na you are our shepherd and anything, Panginoon, na aming haharapin, lahat ng pangailangan, meron kaming ganong confidence na sabihin, na i-utter sa aming bibig, na ibuhos ng aming puso, espiritu at kaluluwa ang katotohanan that we shall not want. Lahat ng bagay, Panginoon, lahat ng katugunan ay manggagaling sa iyo. At kailanman, Panginoon, hindi mo kami tatalikuran at pababayaan. Pinupuri namin kayo, dinadakila, Panginoon. Bless us, O Lord, sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po muli. Okay, so sabi po sa Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay, ano po to, no? Kung titignan natin, napaka-general ng statement ni David. Sabi niya, the Lord is my shepherd. Okay, nag-umpisa siya doon sa phrase na yon, the Lord is my shepherd. Tapos nagbigay agad siya ng conclusion. Therefore, I shall not want. So, kumbaga sa thesis, meron na siyang meron na siyang conclusion out of a very powerful phrase, no? Na dinideclare niya yung kanyang position bilang anak niyang Panginoon at siya bilang kanyang gabay. Kaya, kung titignan natin yung general statement na to, ang tawag nito sa geometry, di ba, deductive reasoning. Sa general statement na to, hinimay niya yung binasag niya, yung bawat component na to, no? Ibig sabihin, state niya yung mga specific reasons bakit sinabi niya, in general, that the Lord is his shepherd at dahil dito, wala na siyang magiging pangangailangan pa. Diba? Kaya in-enumerate niya yung verses 2, 3, 4, 5, and 6. Sabi niya, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Okay? So, ibig sabihin, isang fragment lang yun, ano? Isang fragment lang yun ng katotohanan. Nung statement niya sa verse 1. Tapos sabi niya sa verse 3, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Another segment nung general truth na sinabi niya, no, that the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi niya sa verse 4, no, kadalasan nating sinasambit kapag if we want encouragement sa mga sitwasyon na namamayani yung takot at very challenging yung ating hinaharap. Sabi sa verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sabi sa verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, and my cup runneth over. At sa verse 6, sabi niya, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord
forever. So lahat po yun, yung verses 2 to 6, ay support, component ng kanyang pinaka-general and sweeping statement that the Lord is his shepherd, at dahil dito, wala na siyang pangangailangan pa. Lahat ay inaasa niya sa kanyang pastor, sa kanyang ligtas at pinaka-guide. Sabi sa isang sa isang article ng American journalist na si Leticia Newton, what is human experience and why it does matter? Okay, part ng kanyang article ay ito. The human experience, okay, encompasses the entirety of an individual's interactions, emotions, perceptions, and thoughts throughout their life journey. Okay, kaya pag sinabi natin human experience, hindi siya segmented, tinitignan natin yung kabuuan ng ating mga iba't ibang naranasan sa buhay. It's the subjective lens through which we perceive and interpret the world around us. Kaya nga, iba-iba ang pagtingin natin sa mundo. Kasi, unique ang bawat experience ng isang individual. At kung paano natin, miski sabihin natin na saksihan natin ang isang pangyayari, iba pa rin ang dating sa bawat isa. Kasi humuhugot tayo according sa ating mga naging karanasan, yung acting reaction, yung ating magiging intervention at pananaw regarding a particular phenomena, di ba? This term is broad and all-encompassing, as it doesn't solely refer to specific instances, but encapsulates the holistic human journey, sabi nga, from birth to death. Okay? Kaya yung kabuuan ng ating human experience from birth to death. Kaya may mga may mga experiences talaga na kung tutuusin, unspoken. Di ba? May mga situation na hindi naman talaga nare-relay natin sa iba, para tayo maintindihan. May mga situation talaga na tayo lang din ang nakakaintindi. May mga situation na tayo lang din ang pwede mag-interpret. Tayo lang din ang pwedeng makaalam. Maraming sekreto talaga ang bawat isa. Kumbaga, yung bawat pinagdaanan natin sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao, di ba? Physiological, simula nung maliit pa tayo, pag nagugutom ang baby, umiiyak, di ba? Experience yun. Maybe unconsciously, hindi na natin nare-recall yun, pero part yun ng naging experience natin. Kung ilan ba ang edad natin ngayon, di ba? Social, di ba? Lahat tayo nakaranas na siguro, at one time or another, na-bully, o kaya tayo rin ang nang-bully, di ba? Emotional, intellectual, and spiritual. Diba? Ito yung kabuuan ng tinatawag na human experience, sabi, from birth to death. Kaya may kanya-kanya tayong reaksyon. At dahil doon, meron tayong kanya-kanyang intervention na personal na structure sa ating pagharap sa iba't ibang experiences ng mundo na binabato sa atin ng mundo. Sinabi ko yan dahil talaga innate sa atin ang dumiskarte sa maraming bagay. Tulad niyan kanina, ang pinapractice ko talaga sa araw-araw ay pagising sa umaga, pagdilat ng mata, magpe-pray muna ako. Pero kanina, nung nagising ako, alas 6 na. Supposedly, gumigising ako alas 5 talaga, lalo pag may para mag-pray. Pero ayun nasa isip ko, pagbaba ko kanina, magpe-pray muna ako. Pero nahawakan ko yung cellphone ko, Tapos napascroll ako. Napasarap. 6:30 na, sabi ko, ay, mag-pray pala ako. Diba? Kasi yun talagang may part ng naging dikta ng ating nakasanayan sa araw-araw ay supposedly dapat meron tayong high regard sa presence ng Panginoon. Pero dahil sa mga nakagawian, hindi naman intentional, pero
ipaparealize sa'yo ng Panginoon, uy, hindi sa lahat ng situation ng iyong buhay, talagang ako ang priority mo. May mga bagay na inuuna ka. Imbis na ako yung pinaka-essential, may mga bagay na mas mahalaga talaga sa'yo. Kaya dapat iyon yung ating binabantayan. Kaya nga sa pagharap natin sa mga problema, may kanya-kanya tayong foundation na kung saan pinapalakas nun ang ating sistema kung paano natin naharapin ang mundo. Ang mga challenge na babato sa atin ng mundo. Kumbaga, kaya natin dinalakasan, pinapalakas yung ating tindig sa araw-araw. Part nun, yung intervention natin, yung pag-react natin sa mga experiences. Diba? Kaya tayo nagpapakatatag. Kaya pag medyo nagkaedad ka na, kaya ako ganito katatag kasi sinasabi natin sa mga past experiences natin. No? Napansin nyo ba sa mga sinabi ko, kasama ba doon ang Panginoon? Diba? Wala. Kasi nanineglect talaga. May tendency, malakas ang tendency na maniglect ang presensya ng Panginoon, yung acknowledgement natin sa engagement natin sa Panginoon, yung involvement niya sa ating buhay. Kasi nga, nakasanayan na yun, mula nung maliit pa tayong bata, namamayani pa yun hanggang ngayon, na ngayon mismo, tayo mismo ay Kristiyano na. Miski sa world system, di ba? Kapag tayo ay simula nung maliit pa tayo, nag-aaral, naging professional, sa mga trainings natin, di ba? Madidinig natin kapag hindi natin gusto yung nangyayari sa ating buhay, ano madidinig natin? May mga nagsasabi, di ba? If you don't like the system, get out of the system. Di ba? Which means, ikaw bilang logical and presumably bilang able na individual, you will always have the capacity to choose and change your environment into something ideal and favorable for your advantage. Ang ibig sabihin, may kakayanan ka, pwede kang mag-decide. Diba? Iyan yung tinuturo ng mundo. Kaya nga, individually, pinapalakas nila tayo. Simula pa yun nung pagpapalaki sa atin ng mga bata pa tayo, diba? Kaya nga, nadidinig natin, sa ating mga magulang nun, o sa mga nakatatanda, bata pa lang tayo, nadidinig na natin yung pagkukondisyon sa isip, di ba? O mag-aral ka mabuti para maging successful ka pagdating ng panahon. Minsan masasabi pa nga, para hindi ka maging basurero, di ba? Para hindi ka, alam niyo, yung mga ganong klaseng remarks na nadidinig natin from time to time. So, sabihin, palakasin mo ang sarili mo, iayos mo yung capacity mo para tumibay ang tindig mo sa mundong ito. Kasi ang mundong ito ay hindi madali. Diba? Para kapag, kumbaga magsipag ka, magtiyaga ka, magsumikap ka, para pag dumating yung pagkakataon na makakapag-produce ka na, makakapag-pundar ka na, makakabili ka ng gusto mong bahay, magandang bahay, may description pa, may adjective pa yun. Diba? Lalo-lalo na sa mga lola, nadidinig natin yan, diba? Para magkaroon ka ng magandang trabaho, makakapili ka ng magandang trabaho, magkakaroon ka ng kotse, diba? Pag nagkapamilya ka, susustain mo yung kanilang pangangailangan. Part yan ng motivation natin na naririnig natin mula pa ng maliit tayong bata. At dala-dala natin yan, diba? Pinagpapitibay yan ng sistema ng education na kung saan pumasok tayo. Kaya tayo nag-aaral para i-train yung ating sarili sa pagdating sa future, haharapin natin yung future na handa tayo, di ba? Miski nung tayo naging professional na, may training pa din, di ba? Para i-equip tayo. Kasi pag-graduate mo, marirealize mo, ay, hindi pala ito yung hindi pala ito yung trabaho lang na inisip ko nung maliit pa ako ng pagiging teacher, kala ko magtuturo lang. Nung pala ang dami pa, siguro sa ibang profession ganun din,
na akala natin napakasimple lang, pero napakakomplikado pa rin. Part ng complication na yan, syempre, kung paano natin i-deal yung ating sarili sa lahat ng aspeto, di ba? Dahil pamilyado ka, tatay ka, nanay ka, anak ka, di ba? May iba ka pang concern, maliban sa pagiging professional, maliban sa mga bagay na hinaharap mo, no? O, kumbaga, encompassing sa lahat ng ating mga experiences ay yung iba't ibang ginagalawan natin, iba't ibang part natin, yung role natin sa araw-araw. At hindi madali yun. Diba? Darating at darating sa situation talaga, yung limitation mo ay ma-highlight. Diba? At kung ano man yung inspirational quotes na at yung mga inspirational statement ng ating mga lola no, ng ating mga nanay, ng ating mga teachers, hindi sasapat. Kung ano man yung training natin, hindi sasapat. Di ba? Dahil nilikha tayo hindi para mabuhay sa sarili natin, kundi paglingkuran ng ating Panginoon. Nawalay tayo sa Kanya. At pag hindi natin nirecognize yung dapat na involved din sa ating buhay, kapag na-reach natin yung ating pinaka-limitation, doon tayo magkakaroon ng problema. Dahil wala na tayong hugutan ng lakas, wala na tayong hugutan ng inspirasyon, wala na tayong sasanggalan kung wala ang ating tagapagligtas. That is why we need a Savior. Kung papaano ang mundong ito ay tinuro sa atin na maging productive, maging influential, palawakin natin ang ating nasasakupan kasi hindi tayo mabubuhay sa sarili lang natin. Di ba? Madidinig natin yan. Kaya kailangan natin equip yung ating sarili na magkaroon ng magandang education, i-train natin ang ating sarili mentally, ihanda natin ang ating sarili physiologically, socially, di ba? We have to extend our influence. Kailangan natin yan para pag dumating ang pagkakataon, di ba? Kapag nagtatrabaho ka na, kailangan mong maging maayos para yung mga nasa itaas, yung mga boss mo, ma-promote ka. Or merong mag-back up sa iyo. We have to extend our influence, di ba? Kumbaga, yung quest for power becomes insatiable. Kailangan magkaroon tayo ng security. Kailangan magkaroon ako ng posisyon, hindi lang manatiling, eto lang ako, ordinaryong empleyado, di ba? Kumbaga, kailangan magkaroon ako ng wealth. Kitang-kita natin sa sistema ng mundo yan. At kitang-kita rin natin sa sistemang yun, nakapuloob sa ating lipunan. Tignan na lang natin yung nangyayari sa politika ngayon, di ba? Nanganagana yung kanilang mga sariling sariling diskarte. Pero wala ang Panginoon. Di ba? Ang satisfaction kasi is defined by anything that is material. Lahat ng relevance na pinaghuhugutan nila ay naaayon sa mga bagay na pwede nilang makuha. Nalimutan nila na kailangan ng Panginoon. And personally, we need a Savior. We need a Savior. Sabi sa Romans 3:10-11, di ba? As it is written, there is none righteous, no, not one. Miski pagbutihin natin ang ating sarili, miski paghusayan natin ang ating sarili, di ba? Walang makakwalify, di ba, sa pamantayan natin na maging maayos at hindi nun makokorek yung ating relasyon sa Panginoon. Minsan, kasi, kapag okay yung nangyayari sa lahat, sa paligid natin, okay yung feeling natin, pakiramdam natin, di ba, napaka-thankful natin sa Panginoon. Pakiramdam natin, pinagpala na tayo. Mag-isip po tayo, baka akala lang natin yun. Iba pala ang nagpapala sa atin. Sabi, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God.
So, kung magiging aware tayo sa lahat ng situations natin sa araw-araw, maaring totoo pa sa atin yung verse 11, ano? There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Ibig sabihin, ang pinaka-least prioritize ay ang relasyon sa Panginoon. Kaya dapat maging aware tayo. Part yun ng ating dapat na maging engagement, palakasin natin engagement natin sa pag-acknowledge ng kanyang presensya. Kailangan natin ng tagapagligtas. Okay, kailangan natin ng Diyos. Sabi sa Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, di ba? And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Sa ating araw-araw na function, sitting nyo, no? Kung hindi pa natin siya nakikilala, hindi tayo aware, hindi natin binabantayan ang ating gawin. At ang dami-dami natin palang nakukomit na kasalanan. Ano? At every time na gumagawa tayo, yung engagement natin sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa lahat ng ating ginagawa, ang nangyayari pala, ini-encourage tayo nun, ano, na magkasala sa Diyos at lumayo sa Panginoon. Yun yung sabi, all we like sheep have gone astray. Wala tayong guide, wala tayong tinitignan. Napalayo tayo. At ang sheep bilang domesticated animal, kapag nawalayo sa shepherd niya, in chaos yan. Diba? Hindi magiging maganda yung future niya. Ibig sabihin, walang magiging maganda at maayos sa kanya. At magiging kanya-kanya tayo. Kaya kailangan ng paggabay. Diba? Ultimo ang kinakain eh. Pipili ang mamimili, yung shepherd, diba? Ultimong iinumin niya. Di siya pwede uminom sa running stream dahil yung bull niya, pag nabasa, pwede niya ikalunod. Kaya gumagawa pa ng maliit na balon. Diba? Yung shepherd, para makainom siya ng maayos. Proteksyon, hindi niya kayang proteksyonan ng sarili niya. Kailangan niya ng shepherd. At iyon yung para tayong mga tupa na naligaw. At sa bawat pagharap natin sa buhay na tayo lang mag-isa, ini-encourage tayo na lumayo sa Kanya. Ibig sabihin, ginagawa natin kung ano pleasing sa ating sarili, ang ginagawa natin ay kasalanan. Pero ang maganda rito, sabi, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Diba? May ginawa siya para sa atin. Kaya napakahalaga ng relasyon natin sa Panginoon. Sabi sa Romans 5:8, diba? But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Unang-una, diba? Magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Dapat makita natin yung ating kawalang magagawa. At kung paano natin nakita yung ating estado bilang kawalang magagawa nung tayo ay makasalanan pa at hindi pa natin siya kinikilala bilang Panginoon tagapagligtas, dapat yung ganong estado ng kaisipan na hindi tayo mabubuhay para sa ating sarili lamang, kailangan natin ng tagapagligtas. Miski tayo ay mananampalataya na, dahil dapat namamayani at na-observe natin sa ating kaisipan, nagpapatuloy yung ganong kaisipan na hindi natin kakayanin. Kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng gabay. Diba? Sabi, while we were yet sinners, sa sitwasyon na tayo ay nasa kalunos-lunos pang kalagayan at hindi kaibig-ibig, kailan siya namatay sa atin? While we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for us. Kaya pwede nating pwede nating gawing founded. Unang-una, yung relationship natin sa Kanya. Pangalawa, yung security ng ating relasyon sa Kanya. At mag-e-echo to sa ating future, sa eternal life. Kaya nga sabi ni David sa verse 6, diba? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Araw-araw kailangan natin ang kanyang kahabagan, ang kanyang kabutihan, at kilalanin natin yon.
and I will dwell in the house of the Lord forever. Ibig sabihin, once na nilagak natin sa Kanya ang ating pagtitiwala, let us be secured no matter what. Walang pwedeng makapagpahiwalay sa atin. At kung ano man ang haharapin natin sa mundong ito, kung tutuusin, it doesn't matter. Dahil yung ending natin, sa Kanya tayo darating. Diba? Sa Kanya tayo pupunta, sa Kanya tayo uwi. Dapat certain yun. Diba? Kaya ka nung namatay si Pope Francis, nagtataka ako, miski yung mga cardinals, miski yung mga pare, kahit na yung naging estudyante ko, na friend ko sa FB, sabi niya, nakapost doon, let us pray for, sa soul ni Pope Francis. Pero sabi, diba, ang nga nila kay Pope Francis, Holy Father. Pero, ba't kailangan nilang ipag-pray ang kaluluwa ng kanilang leader? Diba? Ibig sabihin, given na yun eh. Hindi mo na kailangan ipag-pray ang kaluluwa ng isang namatay. Kasi nga, it is secured. Kung tama ang relasyon niya sa kanyang tagapagligtas, dun na siya. Dun na siya. Kaya nga kapag nakarinig tayo, di ba, ng mga eulogy, kung saan ka man naroroon, di ba? Ibig sabihin, may tanong. Kapag ganun ang nadidinig natin, matakot tayo. Kasi ibig sabihin, hindi ka sure. Leader mo na yun, hindi pa siya sure. Kung yung leader mo sa religion, hindi siya sure, how much more ikaw? Diba? Ang magandang balita, pwede mong i-claim na any moment, kapag namatay ka, langit na bayan na yung pupuntahan. Kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Diba? Kumbaga, yun yung yun yung pinakalundo nun eh. Kaya nga namatay si Kristo sa atin at dapat sampalatayanan natin yun. Diba? Kaya kung hindi tayo secure sa ating pupuntahan, for sure, in peril din yung ating magiging lakal sa mundong ito. Kasi kung certain tayo sa pupuntahan natin, secure din tayo presently. Kaya mahalaga ang ating relasyon sa Panginoon. Unang-una, i-secure natin yung relasyon natin sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. I-place natin yung ating pananampalataya sa Kanya na yung ginawa niya sa krus ay enough na upang pagbayaran ng ating mga kasalanan. Upang hugasan tayo sa ating mga kasalanan. Diba? At pag tinanggap natin siya at binigay natin ang pananampalataya natin sa Kanya, meron tayong langit na bayan. Diba? Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi mo kayang isave yung sarili mo. Hindi natin kaya isave yung sarili natin. Kailangan natin ng tagapagligtas. At ang perfect na tagapagligtas at perfect na sacrifice, sinless, blameless, para akuin, hugasan ng ating kasalanan ay si Kristo lamang. He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him. Naniniwala ka ba sa Kanya? Magnanampalataya ka ba sa Kanya? Sandigan mo yung pananampalataya mo yun, na siya lamang ang tagapagligtas, siya lamang ang pinaka-qualified na sacrifice, at yung Kanyang ginawa sa krus ay enough na. Wala ka nang idadagdag doon. Okay? Upang hindi ka mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi settle sa ating mga sarili, ang katotohanan yun, wala. No? Ibig sabihin, lahat ng ating pwedeng gawin sa araw-araw would be in peril. Kaya let us secure ourselves doon sa pangako ng Panginoon na nothing can separate us from Him. Diba? Kung tinanggap natin siya bilang Panginoon at nakapagligtas. Sabi nga, Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Unang-una, acknowledgement of the Savior. Know Him. The Lord is my shepherd. Punta muna tayo sa the Lord. Sino ang Panginoon?
Diba? Siya lang ang ating shepherd. Wala nang iba. Kasi marami tayo na didinig. Naniniwala naman ako sa Diyos. Diba? Tunay bang kilala mo siya? Ina-acknowledge mo siya bilang Savior. Acknowledgement of the Savior, the Lord. Siya lang. Diba? Baka mamaya kasi, kine-claim mo nga na Diyos siya, pero hindi siya Diyos mo. Hindi mo siya Diyos. Ang mamayanin mo pa rin ay ang ating mga sarili. Okay. Second is the association with the Savior. Magkaiba kasi yun, na-acknowledge natin yung kanyang pagka-Diyos at iba yung relasyon sa Kanya. Association with the Savior. Sabi rito ni David, the Lord is my shepherd. Ang sinasabi niya rito, yung relasyon niya sa kanyang tagapagligtas, relationship. Siya bilang sheep, Panginoon niya bilang shepherd, gabay. Okay? Sabi dito, ang Hebrew word daw ng shepherd ay rohi, which means to tend, pasture, to shepherd. Diba? Kaya yung Lord dito, si Jehovah, ang pinaka-term daw doon ay Jehovah Rohi, the Lord my shepherd. Ibig sabihin, habang ina-claim niya na siya ang tagapagligtas, siya ang kanyang Diyos, siya rin yung kanyang shepherd. Kumbaga, isa sa mga title ng ating Panginoon bilang shepherd. The Lord my shepherd. Kaya lahat ng kanyang mga gagawin, lahat ng kanyang pangangailangan ay naka-charge sa kanyang shepherd. Wala na siyang iintindihin pa. Kasi nga, meron siyang shepherd. May titingin sa kanya. May gagabay sa kanya. May magpoprotekta sa kanya. Diba? At dedepende siya sa shepherd niya. Parang ganun, association with the Savior. Tayo yung sheep. We are helpless. Kahit na sabihin mo, valedictorian ka, presidente ka ng kumpanya, mayaman ka, diba? Pwede kang mag-manifest ng kalakasan. At pwede mo sabihin na ikay matibay. Pero kung wala kang relasyon sa Panginoon, baka iba ang pinanggagalingan ng ating kalakasan. Let us return to the Lord. Let us restore a relationship with Him. Dahil, ang ganda-ganda nung huling statement niya. Therefore, I shall not want. So, kanina yung acknowledgement of the Savior, Panginoon lang siya titingin, di ba? Association. At sa Panginoon kong to, siya yung shepherd ko. Ako yung tagasunod lang. Ako yung gagabayan niya. Siya yung mag-aalaga sa akin. Siya yung magpo-provide ng aking mga pangangailangan. Therefore, I shall not want. Hindi natin may enjoy yung advantage ng pagkakaroon ng shepherd. Yung advantage of having a Savior. Hindi natin may enjoy yung benefits nun, di ba? Kung hindi settle sa atin kung ano siya sa ating buhay. Okay? So we have to acknowledge our Savior. We have to associate ourselves with our Savior. And it follows na ma-enjoy natin yung benefit, yung advantage ng ating pagsandal sa Kanya. Okay? Sabi, I shall not want. Sabi sa Jeremiah chapter 23 verses 1 to 4, di ba? Dinidiscuss dito na Jeremiah na may mga gumagabay sa mga Israelites noong araw na imbis na papalapit sila sa Panginoon, ang nangyayari, linalayo pa sila sa Diyos. Ibig sabihin, ni-encourage sila na mabuhay ng hindi tama. Sabi sa Jeremiah 23, 1 to 4, Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep
of my pasture, saith the Lord. Diba? Kinuha. Kaya nga nakatakot baka tayo mismo mga mananampalataya, kung hindi tama ang konsepto natin at hindi tama yung pundasyon natin regarding sa pagkakakilala natin sa ating shepherd, baka tayo mismo, kung hindi tayo papasakop sa kanya, sa ating mga reaksyon, na papariwara ang iba. Dahil whether we like it or not, may nakatingin sa atin at may maapektuhan sa ating mga gawi. Kaya maging conscious tayo doon. Sabi sa verse 2, therefore, thus saith the Lord, God of Israel, against the pastors that feed my people, you have scattered my flock and driven them away. Diba? Imbis na pag-isahin, pagsamasamahin, naging rason pa para magkawatak-watak. Imbis na magkaroon ng unawaan, naging cause pa para hindi magkaunawaan. Imbis na lumapit sa Panginoon at magpuri sa kanila, lumalayo pa sa Panginoon, and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doing, saith the Lord. Diba? Panginoon ang bahala sa inyo. Tipong ganon. Sa verse 3, and I will gather the remnant of my flock out of all countries. Talaga nag-scattered na, whither I have driven them. Actually, parang prophecy. I have driven them, and I will bring them upon to their folds, and they shall be fruitful and increase. Diba? Unless talaga, Panginoon ang kumilos, Panginoon ang gumawa, walang tunay na pagpapala, walang tunay na freedom, walang tunay na pagbabago, walang transformation. Kaya, Panginoon pa rin. Kaya sabi rito, and will bring them again to their folds. Panginoon ang kikilos para maibalik, para ma-restore. And they shall be fruitful. Paano natin ma-measure ang success? Actually, paano natin makikita yung tunay na success? Apart from the Lord, there will be no true and genuine success. Diba? Paano natin yung measure yung success? Tignan na lang natin yung mga politiko ngayon, diba? Mapera sila, ma-influensya sila. Pero, can we say that they are successful? Diba? Pag ganun, ang ating magiging kaisipan bilang mga mananampalataya, ano pa pinagkaiba natin sa kanila? Kaya kailangan natin ng paggabay ng ating shepherd. Kasi, as we engage sa mundo at malamlam ang ating pagkakristyano at yung tunay na relasyon sa Diyos, believe me, ang dali nating magpatianod. At mali na yung ginagawa mo, justify mo pa na tama. Ang bilis. Diba? At alam niyo yun, walang kagatul-gatul na sabihin mong wala akong masamang ginagawa. Kasi nga, iba yung basis ng ng justification natin regarding sa sinasabi natin out of, malayo sa pamantayan ng Panginoon. Sabi sa verse 4, sabi, and I will set up shepherds over them which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed. Okay, yung sumunod, neither shall they be lacking, saith the Lord. Diba? Walang magiging kakulangan. Walang anumang pwedeng mamiss. Diba? Sabi nga, I shall not want. Walang pagkukulang. Walang pwede anumang sabihin mo na hindi sasapat. As long as we are leaning, tinatayuan natin yung kanyang mga pangako, walang magiging kasapatan. Walang magiging kakulangan. Lahat may kasapatan, di ba? Sabi nga ni Paul, di ba? Yung kanyang grace. Liname niya agad nung sinabi ng Panginoon sa kanya na my grace is sufficient for thee. Di ba? Miski present pa yung thorn in the flesh. Kaya sa lahat ng bagay na ating hinaharap, minsan hindi mabilis yung tinatawag nating salvation sa sitwasyon yun.
yung breakthrough na hinahanap natin para maibsan, mawala tayo dun sa sitwasyon na inaayawan natin. Pero sapat ang biyaya ng Panginoon. Sabi ni David, I shall not want. Ibig sabihin, confidently, in-acknowledge niya, dineclare niya yung relationship niya sa kanyang shepherd. Diba? Sa kanyang Jehovah Rohi, the Lord, my shepherd. It means that is very much certain to trust the Lord. Diba? Buong puso nagtitiwala siya sa kanyang Panginoon, sa kanyang provider, na lahat ng kanyang pangangailangan ay ibibigay. Ibig sabihin, sabi niya, the Lord is my shepherd. Ginawa, pinersonalize niya, Pinersonalize niya yung statement na yun, na ang Panginoon niya ay personal niyang shepherd. Di ba? Kung pag sinabi natin personalize, kung ito'y bagay, it is designed, produced, or manufactured to meet someone's concern. Di ba? Supply. Tatandaan ko nun, pag nakikinood kami ng TV, kaya nanonood kami ng TV sa ibang bahay, uso pa nun yun pag gabing-gabi na, ang daming tsinelas sa labas. Madilim. Paano mo malalamang tsinelas mo yun? Ramdam mo. Di ba? Kasi personalized yun Miski hindi ka nakatingin, kakapain mo lang ng paa mong ganyan. Ramdam mo na yun yung sinusuot mo. Kasi nga, personalized. Fitted. Nakagawian mo na. Ibig sabihin, nakadama ka na doon ng satisfaction. Kumbaga, dala-dala mo na araw-araw. Nami-meet yung concern mo. Personalized. Kung tao naman yan, diba? Kung confident, kung acquaintance, diba? Someone na mag-fit sa pangangailangan mo socially. Kung trainer mo siya, someone fit for the job. Qualified para i-lead ka. Diba? And the Lord is sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, mapa-material, mapa-intellectual, mentally, physically, psychologically, most of all, spiritually, materially. Diba? Ang kanyang biyaya ay nananagana at kino-cover nun lahat ng ating pangangailangan. Therefore, He is our shepherd. As our shepherd, sana magkaroon tayo ng dapat na ganong klase ng maturity. Actually, yung sinabi ni David dito, na for us to enjoy the benefit ng pagtitiwala sa Kanya, dapat ma-strengthen talaga yung ating tamang relasyon sa Kanya. Or else, hindi natin mararamdaman, hindi tayo magiging confident na i-declare that dahil siya yung shepherd ko, I shall not want. Wala tayong ganong klaseng confidence. Maturity to Nung sinabi niyang, I shall not want, dapat dumating tayo sa gano'n. Sana dumating tayo sa gano'ng klase ng maturity na sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, wala tayong katatakutan, wala tayong papangambahan dahil kasama ko ang Panginoon, kung ano man yung aking haharapin, ipoprovide niya ang aking pangangailangan moment by moment. Kaya kung meron mang pakiramdam na limited tayo at pakiramdam natin kulang tayo, yung sa insufficiencies natin, siya yung magiging sufficiency. Di ba? Ang nangyayari kasi ngayon, ang mundo, baliktad, tine-train tayo in such a way na ang paglagak sa mga bagay-bagay, ang paglagak ng pagtitiwala ay nasa bagay. Nasa trabaho, nasa relasyon, nasa tao, nasa mga taong kasama natin, di ba? Kaya nga, makikita mo talaga yun sa conversation kung ano yung kalalagayan ng puso at sino yung inuuna. Actually, sa mga sitwasyon ng ating buhay, kapag naging tough na yung circumstance, when circumstances get tough, naging mabigat na, di ba, may mga sitwasyon pa rin sa ating buhay, imbis na tayo mananampalataya na, imbis na tayo manalangin, try muna natin ang napakadaming
alam nating intervention, na alam natin mag-work at fitted sa situation yun bago tayo manalangin. Kapag nag-fail na lahat yun, dun pa lang tayo mananalangin. Diba? Nakakalungkot yun kung tayo ay mananampalataya. Inaasa natin ang ating pagtitiwala sa mga bagay na meron tayo. Inaasa natin yung ating salvation on that particular circumstance sa tao. Diba? Kaya nga nung nangyari doon, nung nanonood ako ng mga news, yung sa Tondo, yung sunog sa Tondo, meron doon in-interview, iyak siya ng iyak. Supposedly, ang tagal niya nagtrabaho sa Saudi. Pauwi na siya sa probinsya niya Sabi niya, nako mga anak, wala na yung pasalubong niyo. Hindi ko alam paano tayo magsisimula. Lahat ng pinaghirapan ko nasunog. Diba? Yun Nagkukumahog tayo para ma-secure na balang araw, may pambili man lang ako ng gamot. Ma-secure na may pambayad man lang ako sa ospital. Ma-secure na maayos ako. Ma-secure na may kayamanan akong iiwan. Pero paano yun, di ba? Sa kabila ng ating pagsusumikap, biglang nag-twist ang tadhana. Nag-twist ang tadhana. Sa kaisipan ng isang di mananampalataya, twist of faith yun, di ba? Pero kapag bilang mananampalataya, laging involved ang Panginoon. Pinapaalalahanan niya lang tayo na hindi sa kayamanan mo, hindi sa pinundar mo ang security mo. Hindi dyan sa taong yan ang security mo. Ang security mo ay nasa akin. Sabi sa Genesis chapter 1 verses 29 to 31. Ang ganda-ganda nito. Genesis chapter 1 verses 29 to 31. And God said, behold, nung time ng creation, di ba? Nung tinignan niya na, yung natapos na, yung kanyang creation, di ba? And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of tree yielding seed. To you it shall be for meat. Diba? And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. Verse 31. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Okay. Nung ginawa ng Panginoon ang mundong ito, ay out of His goodness. Ginawa niya out of His love para ma-provide sa atin yung pinakamainam at pinakamaganda. Pero dahil nung panahon yun, di ba? Nung panahon pa ni Eva at ni Adan, kahit gaano kaganda ang nasa paligid nila, di ba? Mas namamayani yung kanilang pagsamba, yung inclination sa pagsamba sa kanilang lumikha sa Panginoon, di ba? Sa Diyos. At wala yung affection sa kahit anumang bagay sa mundong ito, di ba? Pero nung tayo ay nagkasala, ito ang nangyari. Lahat ng bagay na dati, kung tutuusin, ay irrelevant, sila yung nagbibigay ng relevance sa ating buhay. At mag-ingat po tayo bilang mananampalataya kung ang katig ng ating puso, ang sandal ng ating spirito ay humahanap pa rin ng pleasure sa mga bagay na nilikha rather than sa lumikha. Diba? Sabi ni David, the Lord is my shepherd. Maging certain sa atin, maging tama ang relasyon natin sa Panginoon. Doon lang magkakaroon ng lead, tamang gabay sa ating buhay, tamang pamantayan sa ating buhay when confidently we will utter in thought, in spirit,
at sa ating paggawa at sasabihin natin personally, I shall not want. Wala na akong kakailanganin pa. Kasi secure ang aking pagtitiwala at relasyon sa Panginoon. Kaya napakahalaga nung relasyon natin sa Panginoon upang maging tama ang actions natin at pananaw sa lahat ng ating gagawin sa araw-araw. Sabi dun sa sa Savior like a shepherd lead us, may parang siguro parang pang-apat na o pangatlong stanza, Early, let us seek thy favor. Early, let us do thy will. Magagawa lang natin yon kung tama ang relasyon natin sa Kanya. Blessed Lord and only Savior, with thy love, our bosoms fill. Ano ang nagpupuno sa ating mga insufficiencies? Ano ang nagpupuno sa ating kakulangan? Ano ang nagpapatibay ng kondisyon ng ating puso? Ano ang nananagana sa ating puso? Okay? Let us ask the Lord for the grace na ma-identify kung ano yung anong yun. And let us ask the Lord for the maturity of spiritual maturity na kung saan i-ask natin siya, Lord, I am giving up this thing to you. Ikaw, Panginoon, ang mag-occupy. Ikaw ang mag-fill. At nawa, Panginoon, dumating ako sa tamang maturity ng aking spirituality na I will be confidently saying that because you are my shepherd, I shall not want. Nawa ay naging pagpapala sa atin ang pag-aaral na ito. Salamat sa pagsama sa akin sa devotion na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpupuri. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat nakilala ka namin bilang Panginoon tagapagligtas. Kung may mga kasama po kami dito, Panginoon, sa online na hindi pa ganun katibay ang relasyon sa iyo, kung hindi pa ganun katibay ang aming paniniwala sa inyo, kung hindi pa ganun, Panginoon, ka-genuine ang pagsandal namin sa inyo, dalayan ko dakilang Diyos na bigyan mo kami ng biyaya upang tunay na makilala ka. Nawa, Panginoon, tunay na i-desire, Panginoon, at gawin ng aming puso na pumasok sa pinto ng iyong kahabagan. Sa pinto, Panginoon, na kung saan may enhance, ko-confirm ang iyong presensya sa aming buhay. Upang ma-reach namin, Panginoon, yung maturity ni David na kung saan he concluded na dahil ikaw ang kanyang pastor, hindi na siya mangailangan pa. Nawa, Panginoon, personally, with confidence, with all our hearts, Panginoon, ay masambit namin genuinely sa aming mga sarili, personally, na ikaw, Panginoon, ang aming pastor, ikaw, Panginoon, ang aming tagapaggabay, tagapagligtas. Therefore, Panginoon, kung ano man yung kakailanganin ko sa mga susunod na araw, kung ano man yung kakailanganin ko ngayon, I shall not want. Dahil presence mo pa lang, sapat na. Sa inyo pa lang, secured na kami. At nawa, Panginoon, tunay na maging handa ang aming puso, spirito, at kaluluwa, ang bawat aspeto ng aming pagkatao na yakapin, Panginoon, ang katotohanan ito na kailangan ka namin. At sa inyo, Panginoon, magkakaroon ng sufficiency, Panginoon, na aming mga insufficiencies. Nawa, Panginoon, tunay na maramdaman namin ang blessing mo. Tunay na maramdaman namin at ma-identify namin ang biyaya mo, Panginoon, na pinapalagana mo sa amin sa araw-araw. Kailangan po namin kayo, Panginoon, at tunay nga dakilang Diyos, we are declaring our dependence to you. Wala po kayong magagawa. Wala po kaming mapagtatagumpayan kung wala po kayo sa aming buhay. Nawa, Panginoon, tunay na managana ka, Panginoon. Tunay na mamayani, Panginoon,
ang aming pagtitiwala at pagsandal sa inyo. We are declaring, O Lord, that you are our shepherd. We are declaring, O Lord, that dahil po doon, wala na po kaming magiging kailangan pa. Wala na kaming kakailanganin pa. Lord, kayo po, Panginoon, ang aming kasapatan. Kayo po, Panginoon, ang magtugtong sa aming mga limitasyon. Kayo, Panginoon, ang mag-provide, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Whether it be spiritually, physically, mentally, psychologically, materially. Matuto po kami, Panginoon, na ilagak lahat ng pwedeng maging source ng aming maging apprehensions at mga kakulangan, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin. Ito ang katotohanan that we need our shepherd. Tinataas namin, Panginoon, yung pangalan. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito na kami nakapag-aral, nakapakinig ng iyong salita. Pinupuri namin kayo, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, nilalapit namin sa inyo ang aming mga personal concerns, ang mga pangangailangan, Panginoon, namin sa puso, spirito at kaluluwa. Dalayan ko, dakilang Diyos, na kung ano man yung mga heart's desires, kung ano man, Panginoon, yung mga ninanais at naising, Panginoon, ng bawat isa, tugunan mo to, Panginoon, according to your riches and your glory, Panginoon, according to your righteousness, according, Panginoon, sa iyong biyaya pang nagkahabagan. Nawa, Panginoon, ay bawat sitwasyon ng aming buhay ay tugunan mo, Panginoon, ayon sa aming pangangailangan, ayon sa iyong kapanahunan, Panginoon. Bigyan mo ng kagalingan, Panginoon, ang mga may karamdaman. Bigyan mo, Panginoon, ng kaliwanagan, ang mga naguguluhan, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng kapayapaan, ang mga nagugulumihanan, Panginoon. At sa bawat sandali, Panginoon, na aming buhay, may we truly rest, Panginoon, at masumpungan ang kapayapaan na tanging ikaw lang ang makapagbigay. The peace that passeth all understanding, Panginoon. At nawa, Panginoon, maturity, Panginoon, na gusto naming ma-attain spiritually, ay ma-provide mo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya. Tunay, Panginoon, na sumandal at manindigan kami, Panginoon, sa iyong mga pangako. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may karamdaman. We are praying, O Lord, na ipunin mo sila na iyong mapagpalang kamay. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Ate Hubing Pascual, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Ganun din, Panginoon, si Nanay Elvie Redondo, si Sister Lynn Herediano, si Tatay Jaime de la Cruz, si Pastor Lou and Ma'am Zenny Espinol, si Ma'am Marlet Barreto, si Ma'am Gail Alarcon, si Sir Teodoro Feliciano, si Sir Ramon Spanyola. Dalayan ko, dakilang Diyos, sa pagalingin mo sa kanyang stage 2 breast cancer, si Tita Amelita Monsquera. Sa stage 3 cancer ni Tori Enciso. Dalayan ko, dakilang Diyos, na pagalingin mo sa kanyang heart condition, si Preacher Nelson Trinidad, sa mga health concerns, Panginoon, sa kanyang heart condition, sa kanyang kalagayan ng kanyang kidney at prostate, Panginoon. Pagalingin niyo po, Panginoon, at palakasin si Sir Joseph Lingat. Sa complications sa nerve at kidney problem, Panginoon, ni Sir John Arce. Ito'y matugunan, Panginoon. Sa pagdadialysis, Panginoon, ni Ma'am Janita Dairit. Sa kidney concerns, Panginoon, ni Sir Ramon Spanyola at ni Mami Juanita Verona. Pagalingin niyo po sila. Sa leukemia, Panginoon, ni Sir Sebastian Mateo. Panginoon, bayaan mo siya ng kalakasan at kagalingan. Sa breast cancer, Panginoon, ni Ma'am Rowena Rebacos. Sa cataract, Panginoon, at sa acid reflux, Panginoon, ni Mami Luchi Monsali. Sa pagdadialysis, Panginoon, ni Sir Vic Ontuca. Sa diabetes, Panginoon, ni Dan Aspa, ni RJ Wahing, at ni Kuya Russell Castillo. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Sa heart disease at severe gout, ni Sir Renato Fernandez. Sa cancer, Panginoon, sa uterus, ni Ma'am Beth Zapata. Sa Parkinson's disease, ni Ma'am Teresita Lacson. I'm praying, O Lord, sa pagdadialysis, tugunan mo ang pangangailangan ni Ma'am Ofelia Obonia and Ma'am Araceli Bersosa.
Sa bone cancer, Panginoon, ni Georgie Clarete, dalangin ko dakilang Diyos na pagalingin mo siya. Sa osteopenia, Panginoon, ni Ma'am Lucy Carig. Sa complete recovery, Panginoon, ni Ate Aida Amican. Sa health, Panginoon, at yung kalakasan nagmumula sa iyo, para po kay Ate Percy at ni JJ, Panginoon, ni Ma'am Amelita Espanyola, ni Ma'am Santa Groyon, ni Mami Malulaw, ni Ate Dang Chua, ni Ate Pe Carpio, kay Tatay Tino, Panginoon. Pag-iingat mo rin, Panginoon, kay Nanay Tuding Severino, kay Nanay Tess, kay Doktora Lu Stanislao, kay Ate Yoli Jacinto, kay Ate Net, Panginoon, kay Ate Baby, kay Ate Nene at Ate Neneng. Palakasin niyo po sila sa araw-araw. Sa Heart's Desire, Panginoon, ni Sister Riza Monsale at ang kanyang pamilya. Dalangin ko dakilang Diyos na bigyan mo ng wisdom sa araw-araw sa pag-handle ng business matters ni Ma'am Maribel Malyari. Dalangin ko dakilang Diyos ang iyong provision para po sa mga enrollees ng Blessed Hope Christian Academy. Dalangin ko dakilang Diyos na i-bless niyo po ang bawat parent, bawat bata, bawat staff ng paaralan. Dalangin ko dakilang Diyos ang provision ang sumakanila, ang iyong intervention, Panginoon, ang siyang mamayani. Dalangin ko, Panginoon, tugunan mo ang bawat pangangailangan. Nagpupuri kami, Panginoon, sa nagdaang at natapos, Panginoon, na graduation, moving up, and recognition ceremonies, Panginoon. Ang lahat ng papuri, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo. We're praying, O Lord, for your protection para po kay Bishop Freddy De Vega. Alalayan mo ang kanyang kalusugan, bigyan mo siya ng wisdom sa araw-araw, sa kanyang mga speaking engagements, bigyan mo siya ng kalakasan at inspirasyon mula sa iyo. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Pastor Gerald at Ma'am Jenny Rapista at ang kanilang mga miyembro sa gawain sa Antique. Palakasin niyo po sila, Panginoon, at encourage mo sila, Panginoon. I'm praying, O Lord, for wisdom. I'm praying, O Lord, sa kalakasan, pisikal at spiritual para po kay Pastor Jabez Orara, sa preparation niya, Panginoon, sa kanyang mission work sa London, sa pag-minister, Panginoon, ni Tito Happy Rivera sa Cavite. Tinataas ko siya sa iyo. We're praying, O Lord, sa salvation ng aming mga mahal sa buhay, mga kaanak, Panginoon, at mga kaibigan. Dalangin ko dakilang Diyos yung pagkilos sa puso ng bawat isa. Panginoon, ay bigay mo sa amin ng burden upang maibahagi ang gospel, Panginoon, at mabuting balita. Mag-save ka, Panginoon, ng mga maraming kaluluwa. Lalong-lalo na, Panginoon, kaluluwa, Panginoon, ng aming kaanak at mga kaibigan. Through us, Panginoon, gamitin niyo po kami upang mabahagi ang kaligtasan, Panginoon. Blessing, Panginoon, sa mga businesses, sa mga trabaho, Panginoon, ng bawat miyembro, ng mga nakikinig sa umagang ito. Bless niyo po ang bawat isa. I-provide mo ang aming ang katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan mo ng kalakasan sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Bless mo ang gawin ng aming kamay. Panginoon, bawat mahahawakan namin, Panginoon, ay ipagpalain at mamayani, Panginoon, at malagana ang iyong biyaya, Panginoon, at magkaroon ng katagumpayan sa lahat ng aming ginagawa upang tunay, Panginoon, na makita namin at maramdaman namin ang involvement sa aming buhay. Panginoon, bless us, O Lord. Mga Panginoon, sa araw-araw, may we truly and may we really identify, Panginoon, yung biyaya mo, Panginoon, yung involvement mo, yung kasaganaan, Panginoon, ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. On a very personal note, Panginoon, bawat isa, pihitin mo ang aming mga puso at encourage mo kami, Panginoon, na maniwala at sumandal at magtiwala sa inyo, Panginoon. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, for comfort sa Eclevia family at sa Zapata family. Patuloy mo silang bigyan ng katiwasayan ng kaisipan, kapayapaan ng kaluluwa sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Yesterday, Panginoon, ay ginunita namin, Panginoon, yung supposedly first anniversary nila Nico and Hannah. Alam ko, Panginoon,
nagkaroon ito, Panginoon, ng matinding impression ng kalungkutan sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay, lalo-lalo na, Panginoon, kay Ate Net at kay Nico. Lord, meet them at their crossroads, Panginoon. Payapain niyo po sila. Dalayan ko, dakilang Diyos, may your face shine upon them, Panginoon, at nawa, Panginoon, masumpungan nila yung kapayapaan na tanging ikaw lang makapagbigay. Sumandal sila sa iyo, Panginoon. Bigyan mo sila ng biyaya na humugot, Panginoon, ng kalakasan sa iyo. We are praying, O Lord, sa aming mga pregnant mothers, Panginoon, kay Sister Alma Dakutanan, kay Sister Nadia Groyon, kay Sister Joanne Pasyon, kay Sister Alisa Itay, kay Sister Kian Mercalessia. Hawakan mo ang kanilang pangatawan, hawakan mo ang mga bata sa kanilang napupunan, Panginoon, at palakasin sila, Panginoon, sa araw-araw. Yung heart's desires, Panginoon, ang aming mga brethren na nagnanais lumagay sa tahimik. We pray, O Lord, na bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw, sa kanilang preparation, Panginoon, sa kanilang wedding. Dalayan ko, dakilang Diyos, kung ano man yung kanilang pangangailangan, materially, Panginoon, sa mga preparations pa na kailangan iayos. Bigyan mo sila, Panginoon, ng biyaya na nagmumula sa iyo, kalakasan. At dalayan ko, dakilang Diyos, i-preserve mo ang bawat isa. Ilayo mo sila sa anumang tuksod kapahamakan. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Brother Russell at Sister Samu, Brother Jed and Attorney Claribel, kay Brother Rainier and Sister Axel, kay Brother Johan and Sister Janeline, kay Brother Joshua and Sister Blessy, kay Brother John Paul and Sister Katrina. Dalayan ko, dakilang Diyos, ang kagalingan, at dalayan ko, dakilang Ama, na mabiyaya po kayo, Panginoon, at palakasin, Panginoon, si Kuya Panchot Zapata sa kanyang pagkakaaksidente. Pagalingin niyo po siya, Panginoon, at masumpungan ng tunay na healing nagmumula sa iyo. Complete recovery, Panginoon, sa aming depression, sa aming allergic rhinitis, Panginoon. Dalayan ko, dakilang Diyos, ang iyong healing kay Ate Isabelita Aligado. Dalayan ko rin, dakilang Diyos, ang kalakasan para po kay Sharin Alig, kay Nanay Tercy, Panginoon, kay Josiah Cabarubias, Panginoon, sa kagalingan sa kanyang binti, dulot ng pag-aksidente, Panginoon, sa paglalaro ng badminton. Sa sciatica, Panginoon, ni Sir Arnel Alarcon, sa undergoing medication, Panginoon, sa bad cholesterol ng aking pamangkin na si Jerry Crame. Good health, Panginoon, kagalingan para po kay Tatay George Escobar. Kagalingan, Panginoon, sa diabetes ni Ma'am Beth Samson. Sa gastric cancer, Panginoon, ni Ma'am Julian Texon. Dalayan ko, dakilang Diyos, ang healing, Panginoon, kay Aisa Remo. Sa throat cancer, Panginoon, ni Sir Melvin Dandam. Sa lupus and rheumatoid arthritis ni Ma'am Lani Nicolas. Sa stroke, Panginoon, pagaling niyo po at palakasin si Ma'am Jane Roldan at Ma'am Marieta Tanay. Sa cancer, Panginoon, ni Ma'am Verna Barbuena. Dalayan ko, Panginoon, ang heart's desires, Panginoon, ni Ma'am Celia Gatdula, yung pagpaprocess ng kanyang US visa at kung ano man yung mga documents na kailangan i-produce. Dalayan ko, dakilang Diyos, all in your own sweet time ay mangyayari, Panginoon, ay ibigay mo ang desire ng kanyang puso. Sa kay Sister Lisa Lopez, Panginoon, protection sa kanya at wisdom, Panginoon, sa adoption ni Blessy at yung petition sa US ni na MJ at Joshua. Dalayan ko, dakilang Diyos, ang iyong kalakasan, katalinuhan nagmumula sa iyo ang ibigay kila Brother Drew, Sister Ann at Sister Natasha. Ang iyong pag-iingat, Panginoon, sa paglalayag sa barko nila Preacher Jonathan Shapno, Brother Angelo, and Brother Andrew Española, and Sister Christine Samson. Dalayan ko, dakilang Diyos, ang political situation sa Abra. Nawa, Panginoon, makamtan na nila ang kapayapaan. Ang iyong mukha, Panginoon, ay masilayan nila. At tunay, Panginoon, na makamit nila yung peace na ikaw lang, Panginoon, makapagbigay. Restore them, Panginoon. Dalayan ko rin ang political situation sa Marikina. Nawa, Panginoon, na mamayani ay ang iyong will, Panginoon, sa bayan ng Marikina. Wisdom, Panginoon, sa application sa graduate school ni Ma'am Nika Hernandez.
I-guide niyo po siya, Panginoon, na makita ang kalooban mo sa kanyang buhay. Ang church building construction, Panginoon, ng MIBC Malabon, i-provide mo ang kanilang pangailangan, Panginoon. Dalayan ko, dakilang Diyos, ang bawat MIBC members ng Marikina sa preparation, Panginoon, ng Faith Promise. Dalayan ko, Panginoon, enable us, Panginoon, na matugunan, Panginoon, yung aming mga pinangakong ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso upang maipanalangin at hilingin sa iyo, Panginoon, na through us ay pagpalain niyo po kami, Panginoon, at maging pagpapala kami, Panginoon, sa iglesia, Panginoon, at sa iba, sa pamagitan, Panginoon, pagbabalik ng mga pagpapalang to, Panginoon. Nalayan ko, dakilang Diyos, ang proteksyon sa kila Pastor Neil, Panginoon, kila Bishop De Vega, kila Ma'am Jack, sa mga delegates, Panginoon, na antike. Ingatan niyo po sila at ilayo sa anuman sakuna at kapahamakan. Cover them with your blood. Nawa, Panginoon, ay sila'y tunay na maging pagpapala sa lugar na yon. Gamitin mo sila, Panginoon, in a mighty way. Nawa, Panginoon, ay may mga kaluluwa na makakilala sa iyo. May mga work, Panginoon, na mapagtibay at managana ang iyong biyaya, Panginoon, sa kanilang presensya doon. Gamitin mo sila, Panginoon, upang ma-encourage, Panginoon, sila Pastor Gerald, sila Ma'am Jenny, at yung iba pang churches doon, Panginoon, ay ma-uplift ang kanilang spirit at tunay, Panginoon, na ma-renew yung kanilang commitment ng paglilingkod. Bless them, Panginoon. We are praying, O Lord, for your miracle and healing kay Pastor John Wofford, kay Ma'am Malu Alvarez, kay Ma'am Jeneline Lagarde, kay Sister Jess, kay Jessie Guevara, kay Tita Remy, kay Ma'am Melissa Rivera, kay Ma'am Marilyn Sebua, kay Ma'am Corazon Hoxon, kay Sister Lydia Tab, kay King Jasper Credo, kay Dominic Salimbay, kay Ma'am Ruby Carpio, kay Ma'am Delilah Revilla, kay RJ De La Cruz, kay Ate Tet, Panginoon, De Guzman, kay Ate Rowena De La Cruz, Panginoon. Pagalingin niyo po sila sa kanilang banig ng karamdaman, Panginoon. Hipuin mo sila na iyong mapagpalang kamay at palakasin niyo po sila, Panginoon. At paigtingin ang kanilang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Continue to bless us, O Lord. Tugunin niyo, Panginoon, ang aming kahilingan, ng kagalingan, magpapala, Panginoon, at paggabay sa bawat isa. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Sister Gladys Comanda, Panginoon. Complete healing sa kanyang asthma, proteksyon, Panginoon, kalakasan at biyaya sa iyo. Ganon din dakilang Ama kay Deacon Boyet at sa kanyang pamilya. Bless them, Panginoon. Recovery, Panginoon, sa operation, strength and protection para po kay Kim Lau. Dalayan ko dakilang Diyos, healing, Panginoon, kay Sister Elvira Colliantes. At dalayan ko dakilang Diyos na masumpungan niyo na yung appropriate kidney donor para po sa kanya. I'm praying, O Lord, for your healing, grace, and miracle sa stage 4 cancer ng aking pinsan na si Kuya Anthony Villanueva. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Healing grace, Panginoon, at mga Panginoon ay magkaroon ng maayos na result ang kanyang blood test, mga Panginoon, maging normal ang kanyang hemoglobin kay Sister Eladia Sanchez, at financial provision na rin, Panginoon, para sa kanya. Kay Sister Beth Sanyo, Panginoon, healing grace sa kanyang liver disease, Panginoon. Dalayan ko dakilang Diyos si Nanay Leti Cruz, healing, Panginoon, sa kanyang respiratory illness. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Sato Ami, complete healing, protection, and restoration ng kanyang strength. Pagalingin mo siya, Panginoon, yung mapagpala ka na. Ang iyong pagpapala, Panginoon, kay Ma'am Dang Soriano, kay Papa Sato Mitsuo, sa kanilang panganay, Panginoon, na si Sato Yugi. Protect them, bless them, Panginoon, at bigyan ng wisdom sa araw-araw. Dalayan ko dakilang Diyos, si Brother Zaldi Lazareto, complete recovery sa kanyang stroke. Biyaan mo siya ng kalakasan, Panginoon, at financial provision, Panginoon, sa kanyang pagpapagamot. Tugunan mo ito, Panginoon. Tinataas ko rin sa dakilang Diyos si Sister Angelina Capuno at si Sister Bernadette na pamangkin ni Ate Aji sa kanilang chemotherapy at radiation therapy. Ilayo mo sila sa anumang complications, Panginoon.
Ipuin mo sila ng iyong kamay, pagalingin, Panginoon. Si Kuya Ramon de Ocampo sa kanyang diabetes at eyesight. Si Sister Arlene de la Cruz sa kanyang aneurysm. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Brother Orly Marcelo sa kanyang renal treatment. At yung nawa pang masumpungan niya, ang iyong will sa kanyang buhay. Bless mo po, Panginoon, si Brother Zach Marcelo, si Seki Celestine, at si Zion Kila. Bless them, O Lord. Si Sister Florence Perez, Panginoon, sa kanyang kidney ailment. Dalayan ko dakilang Diyos ang iyong pagpapagaling at kalakasan sa kanya. Dalayan ko dakilang Diyos ay provide mo ang pinansyal na pangangailangan, Panginoon, katugunan sa pinansyal na pangangailangan niya sa kanyang pagpapagamot at spiritual growth pa rin, o Panginoon. Kay Nanay Adela Salvador, kay Nanay Tessie, kay Tatay Sani, kay Nanay Winnie, kay Mami Ibkeket, sa aming mga seniors, Panginoon. Proteksyonan mo ang bawat isa. Bigyan mo ng maayos na kalusugan, i-bless niyo ang bawat isa, palakasin niyo po sila, proteksyonan niyo po sila sa araw-araw. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming dating co-teacher na si Mamirna Garcia. Mahabag po kayo sa kanya, Panginoon, at biyayaan mo siya ng kalakasan na nagmumula sa iyo, physically, mentally, psychologically, spiritually, Panginoon. Encourage her na magtiwala sa iyo. Nawa Panginoon, maging maayos ang kanyang kalusugan, provision, Panginoon, sa kanyang pangangailangan sa araw-araw. Nagalingan, Panginoon, sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang asawa, Panginoon. Bless them, Panginoon. Kahabagan niyo po sila. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang mother ni Sister Marlene Valdez sa kanyang chemotherapy. Dalayan ko dakilang Diyos na isustain mo po ang kalakasan sa kanyang physical na pangangatawan. Kagalingan po, Panginoon, sa kanya. Biyayaan mo siya, Panginoon, ng kalakasan at provision, Panginoon, upang matugunan ang kanyang mga medical procedures, Panginoon, at mga gamot. Kay Sister Elizabeth Pagsolingan at kay David, Panginoon, complete recovery, Panginoon, sa kanilang injury, Panginoon, sa paa. Bless them, Panginoon, at palakasin. Kay Nanay Tecarpio, Panginoon, favorable laboratory result, complete healing, Panginoon, strength and protection and provision sa bawat isa. Dalayan ko dakilang Diyos ang aming mga heart's desires. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang pag-iingat mo kay Brother Joseph Lingat sa kanyang pamilya, sa kanilang napipintong pagpunta sa Japan. Maging mabiyaya po kayo sa kanila, Panginoon. Kay Brother Chico Angelo Del, good health, strength, protection, and provision, Panginoon. At dalayan ko dakilang Diyos, kung ano man yung kanyang heart's desires, ay tugunin mo ito sa iyong kapanahunan. Dalayan ko dakilang Diyos si Pastor Edison Miranda Makabatas at ang kanyang church. Nasunugan po sila, Panginoon, nasunog po ang kanilang worship place. Dalayan ko dakilang Diyos, i-comfort mo sila, i-lift mo sila, Panginoon, spiritually, at dalayan ko dakilang Diyos na tugunan mo, Panginoon, ang kanilang magiging pangangailangan sa pagre-restore, Panginoon, ng kanilang iglesia. At dalayan ko dakilang Diyos, ang iyong biyaya ay managana at comfort sa kanila, Panginoon, managana sa bawat isa. Kay Ma'am Mariluz Cruz, sa masteral exam ng kanyang anak na si Gedferson, biyayaan mo siya, Panginoon, ng maayos na kaisipan, mga Panginoon, maricol niya lahat ng kanyang pinag-aralan. Biyayaan mo siya, Panginoon, ng kalakasan, wisdom, at katalinuhan nagmumula sa iyo. Kay Doc James Stanislao, Panginoon, sa kanyang pamilya, provision mo, Panginoon, sa kanila sa araw-araw, patuloy mong i-bless ang kanilang buhay, at managana, Panginoon, nawa ang iyong biyaya sa kanila. Kay Mami Glo Agudon, Panginoon, good health and strength sa kanya at ang kanyang pamilya. Kay Sister Joanne and Brother Mark Feliciano, blessing, protection, and strength sa araw-araw. Dalayan ko dakilang Diyos, hinihiling ko sa iyo ang salvation ni Brother Denmark Simanes. Nawa, Panginoon, ito yung maging certain at nawa, Panginoon, maging confident siya at tanggapin ka niya bilang Panginoon tagapagligtas. I'm praying, O Lord, sa heart's desire ni Mami Malulaw, sa kanyang mga anak, nawa, Panginoon, ay makabalik at masumpungan mo silang sama-sama, nagbibigay puri at sumasamba sa iyo. Nawa, Panginoon, maging maayos din ang kanilang kalusugan at
yung protection sa araw-araw. Kay Sister Des and Brother John Cruz, Panginoon, spiritual growth, blessings and good health para sa kanila. Kay Ma'am Santa Groyon, Panginoon, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, proteksyonan niyo po sila, Panginoon, hatawakan. Physically, mentally, i-bless niyo po sila. Spiritual strength, Panginoon, ay yung palakasin, at ang financial provision, Panginoon, ay malagana sa kanila. Kay Brother Melvin Severino, kay Nanay Tuding Severino, kay Sister Bing Rain, at sa kanilang mga loved ones, strength, good health, at pagpapala mo sa araw-araw, Panginoon. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang anak ni Ma'am Regina Abduhan, Panginoon. O Lord, kahabagan niyo po siya. Nawa, Panginoon, makilala ka niya bilang Panginoon tagapagligtas at tunay niya ipagkatiwala ang kanyang buhay sa inyo. I-preserve mo po siya, Panginoon. Dalayan ko dakilang Diyos, si Ate Elsa Bonso at ang kanyang mga anak, si Tessa, Karina at Nicoleta. I'm praying, O Lord, for spiritual strength, good health, wisdom sa araw-araw, at mga Panginoon, masumpungan nila ang iyong will sa kanilang buhay, sa kanilang pagbibiyahe, Panginoon, sa araw-araw, at sa kanilang testimony sa work. Bless them, Panginoon, at preserve niyo po sila. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Ate Baby Villamil at ang kanyang pamilya. Dalayan ko, Panginoon, si Sheila, si BJ, Panginoon, si Sarah, bless them at ang kanilang pamilya, mga anak, mga asawa at mga anak. Praying for their spiritual strength, protection, good health, wisdom, at mga Panginoon, yung kanilang heart's desire ay tugunin mo, all in your own sweet time. Complete healing, Panginoon, kay Shem, sa kanyang bali sa kamay, sa panalangin ng kanyang puso, Panginoon, kay Sister Jane Clemente, at kay Brother Ryan, sa approval ng kanilang permanent residency ng buong pamilya, ang iyong will, Panginoon, protection sa bawat isa. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Emilita Shinutsuka, Nerissa Cabello, Rowena Nosa, Alberto Colliera, Grace Colliera, Baguio, Panginoon, si Ate Rose de Alday, ang bawat pamilya nila, Panginoon, for good health, protection, and blessing sa bawat isa. Dalayan ko dakilang Diyos, ang healing, physically, Panginoon, salvation ng kanyang mga anak, Panginoon, mga kapatid, at unspoken prayer, Panginoon, at concerns ni Ate Yoli Jacinto. Bless her, Panginoon. Yung pagpapala kay Brother Ed and Ate Lea Colliera, yung protection sa araw-araw, guidance sa araw-araw, provision, Panginoon, sa pagpatayo ng kanilang bahay, Panginoon. Ang iyong will, Panginoon, sa amin ni Presi, nawa, Panginoon, ito masumpungan namin, wisdom and strength, good health, at yung provision sa araw-araw, Panginoon, at yung pag-guide mo at protection, Panginoon. Dalayan ko dakilang Diyos ang iyong patuloy na pagpapala, paggabay at pag-iingat sa bawat isa. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Yun J at ang kanyang pamilya, Panginoon, sa spiritual growth and encouragement, wisdom and provision and safety, Panginoon, sa bawat isa. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa ibayang dagat, kay Ate Elsa Bonso at ang kanyang pamilya, si Nanay Tuding, Panginoon, at ang kanyang pamilya, si Ma'am Santa Groyon, Panginoon, kanyang mga anak, kanyang pamilya, bless them. Kay Ate Aji, kay Sir Jim, kay Ralph and Happy Grace, kay Ma'am Ellen and Brother John Tobera, Panginoon, kay sa aking kapatid na si Lynn, si Charles, si Calvi and Tio, kay Kuya Johnny, kay Gina, kay Nanay Letty, kay Joboy, kay Ika and Jockey. Ingatan niyo po, Panginoon, bawat isa, bigyan ng kalakasan, proteksyonan. Ganun din, Panginoon, kay Sister Jane, kay Brother Ryan, kay Elise and Maris. Ganun din, Panginoon, kay Brother Gilbert, kay Shawi, kay EA and Elizabeth. Bless them, Panginoon, and protect them. Dalayan ko dakilang Diyos ang mga preachers and deacons, ang mga asawa, mga anak, Panginoon, ng bawat pamilya. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang iyong pagpapala sa bawat isa. Si Preacher Manny Nicolas, Preacher Nelson Trinidad, Preacher Renato Orhino, Preacher Anselmo Marin, Preacher Mendring Edilion, Preacher Gary Chua, Preacher Mitch Viernes, Preacher Jonathan Shapno, Preacher Ronald Sbieto, kay Deacon Kent Avestrus, kay Deacon George Cardenas, Deacon Boyet Comanda, Deacon James Eclevia, Deacon J.V. Dominguez, Deacon Alan Verona, Deacon Nardo de Guzman, at sa inyong lingkod. Bless us, O Lord. Guide us, O Lord, at bigyan mo kami ng wisdom sa araw-araw, Panginoon, upang mas maiayos namin ang aming serbisyo
sa inyo bilang mga lingkod mo, Panginoon. Dinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga kapastoran ng iba't ibang MIDC churches, Panginoon. Alam ko may mga challenges silang hinaharap sa bawat iglesia. Ang iyong pagpapala, kalakasan, kahabagan, ang mamayani at malagala sa kanila, Panginoon. Tinataas ko rin sa iyo ang kanilang mga asawa at mga anak, ang bawat pamilya, si Pastor Cornelio Datur, Pastor Resty Diato, Pastor Ramiro Adona, Pastor Ruel Lumangyaw, Pastor Quezon Andrada, Pastor Ferdinand Laos, Pastor Ramiro Mil, Pastor Bernie Montero, Panginoon, Pastor John Palye, Pastor Adan Panizales, Pastor Mike Biga, at si Pastor Gerald Rapista. Bless us, O Lord. Salamat, Panginoon, sa binintuang pagkakataong ito na kami nakapakinig, nakapag-aral ng salita. Hindi ko alam, Panginoon, kung paano nakarating sa puso ng bawat isa ang mensaheng ito. But I pray, O Lord, for your Holy Spirit nang siyang kumilos sa puso at spirito at kaluluwa ng bawat isa. Nawa, Panginoon, itanim mo ang wisdom ng mensaheng ito sa aming puso. Paugatin mo na malalim, Panginoon. Patagusin mo, Panginoon, sa aming spirito at kaluluwa, Panginoon. Mapagbago ang aming kaisipan, mapagbago ang aming buhay, Panginoon. At tunay, Panginoon, na maluwalhati ka sa aming buhay. Binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat, ang iyong proteksyon na sumaamin, ang iyong paggabay na sumaamin. More of you, Panginoon, less of us. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At muli, salamat po sa pagsama sa akin sa umagang ito. Indeed, magpapala po ang inyong presensya sa amin at sa pagsama sa amin hanggang matapos ang panalangin. Ang pagpapala ng Panginoon ang sumaatin. Magandang umaga po at mag-ingat po tayong lahat.